guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo mga minamahal, kahit Pasko, talaga nga namang hindi pinalagpas ni Vice President Sara Duterte, talagang kinupal niya po ang Pasko ng mamamayang Pilipino. Imagine kinokontradict niya yung kanyang naging statement. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, walang isang salita itong mga Duterte, hindi nila kayang panindigan yung mga nauna nilang mga sinabing salaysay. Mga walang paninindigan. Ano yung akala mo, VP Sara, na nalilimutan na namin yung statement mo nung December 3, kung saan sinasabi mo na hindi ka marunong magpatawad? Anong akala mo? Nalilimutan na namin yung mensahe ng diwa ng Pasko mo? Yung mensahe na nais mong iparating sa mamamayang Pilipino? Anong akala mo? Nalilimutan namin yung kakupalan na binitawang statement mo doon sa Ifugao? Mga minamahal, tingnan nyo to Ito yung statement niya, December 3, 2024. Ang sabi niya, forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan kong sabihin yan po ang mensahe ng diwa at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Imagine, nagbigay ka ng mensahe sa nasasakupan mo, pero ikaw mismo, hindi mo kayang sumunod sa sinabi mo. Imagine parang ganito siya. Gumawa siya ng batas, pero siya din yung nag-obey sa ginawa niyang batas. Ganon po yung pagpapaliwanag sa statement ni Sara Duterte na ang diwa daw po ng Pasko ay pagmamahalan, pagbibigayan, pagpapatawaran. Siya na mismo yung nagsabi niyan, tapos siya din mismo yung magbe-break ng kanyang statement. Like, sabi mo magmamahalan, magpapatawaran, magbibigayan, pero ikaw mismo ayaw mong magpatawad. Anong pangungupal to? Tapos ngayon, meron siyang panibagong statement, December 24. I don't know kung kaninong script itong sulat na to, pero I think gawa ata to ng kanyang advisor or sino pa man, whatever. Hindi halatang galing sa kanya itong mensaheng to. Imagine ang sabi niya, ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos. O, dinamay niya pa mga minamahal yung poong may kapal. O, narinig yung statement niya, yung kapanganakan daw ni Jesus ay isang mensahe daw po ng kapatawaran. O, nandun yung word na mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig. Tandaan niyo And then, higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko, tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-uunawa, respeto, at pagmamahal sa bawat isa. Lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Nandiyan sinabi niya para tayong ginagago ni Sara Duterte. Sabi niya, inaanyayahan niya daw na magbigay ng pang-unawa, ng respeto, at ng pagmamahal sa bawat isa. Imagine, nagpapayo ka, pero ikaw mismo, hindi mo masunod. Anyway, may video pala dito, para mas feel ninyo mga minamahal yung kakupalan ng ating Vice Presidente. Pakinggan nyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Aking ipinapaabot ang aking taus-pusong pagbati sa bawat Pilipino ngayong Pasko. Sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas palad, at mapagpatawad? Bukas palad? Ay, really, VP Sara? Coming from your mouth na mismo? Mapang-unawa? Kailan ka nagkaroon ng pang-unawa? Kailan ka nagpatawad na kahit ikaw naman yung mali? Kailan mo ginawa yung mga bagay na pinagsasabi mo? mapagmahal sa ating kapwa. Mapagmahal sa kapwa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko,
Tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa. Pangunawa, respeto sa bawat isa. Inuulol mo ba kami? Baby Sara, ikaw kailan ka ba natutong rumespeto? Kailan mo nirespeto si PBBM? Kailan mo nirespeto si F. Elisa? Kailan mo rin nirespeto si House Speaker Martin Romualdez? Even yung ama mo, kailan mo nirespeto? Ang lakas mong magsalita ng respeto pero ikaw mismo hindi mo yan naibibigay sa mga taong dapat nire-respeto mo. Kaya nga, yung mensahe ng kanyang Pasko, ito po yung mensahe ng toxic. Hindi mo man lang pinalagpas yung Pasko, VP. Toxic mo talaga. Lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Ito ang tunay na diwa ng panahong ito. Wah, At ito ay isang paalala sa ating lahat. Hindi lamang ngayong buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Muli, siya na mismo yung nagsabi, hindi lamang ito para sa buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng buwan. Ikaw mismo, hindi mo nga ma-apply yan sa sarili mo eh. Ano ba? Napaabot ko ang aking mainit na pagbati sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Malipayong Pasko ug mabunga. Yan, narinig ninyo yung statement ni Vice President Sara Duterte. Talaga nga namang merry ang Christmas mo sa pangungupal Bigyan ng jacket yan, magaling umarte. Napaghalata ang meron niyang sakit na narcissistic. Na-jud something sa kanya brain. Napaka-inconsistent ng kanyang mga sinasabi. No consistency. 'Di ba? Swap dito, swap doon. Ano to? Pathological liar lang? Wala kang sariling integridad? Hindi mo kayang panindigan yung bawat sinasabi mong mga salita? Ano ba naman yan, BP? Ano yan? Split personality? Grabe yung kaplastik ang pinapairal mo, O, kaninong galing yung mensaheng yan? Kanino mo ninakaw yung mensaheng yan? Talaga nga naman kaya pinapangalanan ka na Sara Ulo kasi may something talaga Gumising ka, VP Sara. Ginagawa mo na namang katatawanan niya sarili mo. Ano ba yan? Hindi effective yung napaka-hypocrite naman ng ating vice presidente. Nakakaloka. Kahit ako mismo, hindi ko maunawaan yung kanyang language Yung kanyang gustong iparating. Parang ang bilis lang magbago ng panahon parang kailan ganun yung mensahe mo tapos ngayon ito na naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala talaga silang isang salita. Never silang nagkaroon ng isang salita. Yan yung aking napapansin. Wala talaga silang isang salita. Hindi kaya nilang panindigan yung kanilang mga sinasabi. Kaya ano pa bang aasahan natin? Kaloka talaga tong si BP Sara. Tingnan mo yung mga komento, pinagtatawanan ka, tinawag kang buang, liar, bipolar. Kahit nga din ako, hindi ko ma-distinguish kung anong klaseng pagkatao nito ni Sara Duterte. Siya yung nag-uutos, tapos siya mismo, hindi niya kayang sundin yung yung kanyang inuutos. I mean, siya yung nag-advise, pero yung advice niya, hindi niya din kayang sundin. Yung ikaw yung pasimuno, pero, di ba pansin nyo? Paskong Pasko, napaka-toxic. Grabe naman tong si BP Sara natin. Parang, ewan ko ba dito? Anyway, mga minamahal kayo. Ano yung masasabi ninyo? Nakakaloka talaga itong ating vice-presidente. Paskong Pasko, toxic. Di ba? Walang pagpapahalaga sa mensahe ng Pasko, yung diwa ng Pasko. Dahil sa'yo, binababoy mo yung yung ibig sabihin ng Pasko Kaloka? Pati ba naman Pasko, pinopolitika? Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, si Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.